sa mainit na pagbati ng Happy New Year. Pakibati yung mga katabi, wag lang munang patuloy pa rin yung social distancing na baka hindi nyo pa nababati. Ay, nako, may nakita akong isa din. Andyan si PJ! Happy New Year! Ay, gusto niya magsimba talaga. Sabi ko, umuulan, kahit naman. Ay, nako. Ingat, ingat PJ ha. Ingat sa pagbiyahe-biyahe. Okay. Bakit kaya tuwing babati tayo ng Happy New Year, no? Lagi kaya sa Tagalog ay, bakit kaya laging ang ibinabati ay masaganang bagong taon? Bakit kaya hindi sabihin isang mapayapang bagong taon, o isang mapagpalang bagong taon, o isang, malusog na bagong taon? Bakit kaya laging kasaganaan ang kahilingan natin sa bagong taon, Ay lagi naman, hindi naman tayo pababaan. Lagi namang pabuti ng pabuti, kahit na sa mga pinagdadaanan natin. Mga kapatid, ang inihanda po ng inyong lingkod, kagaya ng sinabi ko, last week supposedly sana, ito yung culmination ng Psalm 23, pero tinapos natin last week yung You Are With Me. Kaya ngayong umaga, talakayin po natin ang sinasabi ng awit 124. At ang sabi ng awit 124 ay ganito. What if the Lord had not been on our side? Answer, O Israel. If the Lord had not been on our side, when our enemies attacked us, then they would have swallowed us alive in their furious anger against us. Then the flood would have carried us away. The water could have covered us. The raging torrent would have drowned us. Let us thank the Lord, who has not let our enemies destroy us. We have escaped like a bird from a hunter's trap. The trap is broken, and we are free. Our help comes from the Lord, maker of heaven and earth. Kung wala ang Panginoon sa ating piling, sabihin ito sa Israel. Kung wala ang Panginoon sa ating piling, sinalakay tayo ng iba, di sana'y nalulunnilan tayo ng buhay sa loob ng lumiliyab nilang puot. Di sana'y inanod tayo ng bahat na tabunan ng daluyong. Di sana'y tinangay tayo ng marahas na agos. Purihin ang Panginoon. Hindi na pinabayaang lurayin tayo ng mga ngipin nila, ng kanilang mga ngipin. Tayo'y tulad ng ibon na nakatakas sa bitag ng mga ngaso. Ngunit ang lambat, tayo'y nakatakas. Nasa pangalan ng Panginoon ang ating saklolo, siya ang gumawa ng langit at lupa. Purihin ng Panginoon at sana pagpalain ang mga salitang nabasa. 2020, Enero pa lang, yan po ang sumalubong sa atin. Maalala nyo? Taal. Enero pa lang, taal. Nakakatuwa, si Prissy. Naglalang si Prissy. Tapos sabi niya, talaga bang ganyan umuusog yung taal? And then si Prissy ang isa sa mga naunang nagpakita ng picture nung unang-unang mga buga ng usok ng taal. Enero po yan. Enero pala nakita na natin ang mga bagay-bagay na nagawa ng mga kapwa natin Pilipino, ng mga Kristiyano sa kanyang kapwa Kristiyano, ng mga Pilipino sa kanyang kapwa Pilipino, ng mga Kristiyano sa kanyang kapwa. Hindi alintana kung anong uri pananampalataya meron. Dapat na-break na kagad natin ang barrier doon. Worldwide, andun yung wildfire. Australia. And then, sa mga mahihilig sa basketball, na maalam si Kobe. Pero sumunod, yung Pebrero, dito, nagtuturo kasi ako dito ng panahon na ito ng tinatawag natin contemporary world. At muntik-muntikan po talaga tayo, we were on the brink ng World War III.
Hindi man alam ng karamihan nito, pero muntik-muntikan talaga. Noong talagang pinasabog ng Amerika ang isa sa mga general ng Iraq na nasa Iran. At talagang gustong gumante, gustong bumawi ng kabilang panig. At ang sabi ko, everything hangs in a balance. Napakahirap ko nung Pebrero. Hindi man kahit tingnan ko uli yung mga bagay-bagay na doon, andun lang ng kaunti. Medyo pino lang yung suggestions ko. Basta sinasabi ko, ipanalangin natin, pagdasal natin, na sana huwag. Ang mga estudyante ko, pinagawa ko sila ng reflection. At ang iba sa kanila, gusto nilang maranasan ang World War. Sabi ko, hindi nyo alam anong hinihingi nyo, mga bata kayo. Hindi ito kagaya na napapanood nyo sa sine. Let's study it. And then pumasok si Marso. Si Marso, yan na siya. Coronavirus, pumasok ng Marso. Na-detekta, kaya nga 2019 kasi noong Marso, dahan-dahan na nakikita nila, dahan-dahan na kumakalat, dahan-dahan na, at ang unang-una talaga nilabas ay yung galit lang nila sa isang bansa na pinanggalingan nito. After that, lockdown na tayo. 8 buwan na lockdown. Sa lahat-lahat ng mga bagay-bagay na pinagdaanan natin ng lockdown, hindi pa nagkasya sa lockdown natin ng 8 buwan pagkatapos ng lockdown, super typhoons. Andiyan kasi, sino ang nauna? Si Rolly. Sino? Oo, yun muna. And then, ang matandaan natin talaga, pinangambahan natin si Rolly. Pero ang isa talagang sumira at maraming nadamay ay si Ulysses. And then, matatapos na nga lang ang taon, andyan pa si Vicky. Mga kapatid, ang dami nating pinagdaanan sa taon 2020. Kaya ang ilan, ang buong akala nila, ang 2020 ay isang napakahirap na taon at isang forgettable year. Na kung maaari lang ibaon sa limot, na kung maaari lang ang taong 2020 ay huwag na nating alalahanin, huwag na nating sariwain dahil puro pahirap ang ipinagkaloob sa atin ng 2020. Ang dami natin pinagdadaanan at hanggang ngayon, ramdam natin ang epekto ng 2020. Hanggang ngayon, marami pa rin mga bata, nakakatuwa, no? Pag pinost natin ulit yung ating gift-giving burger party din sa Sukol, at ang mga bata na naman nagtatanong bakit. Kami mismo, hindi kami nakauwi ng Tarlac. At for the first time, matapos ng maumpisahan nila Juvia at Ipapang, ang gift-giving din doon, first time din. Na sinalubong ni Uncle sa kaniante, ang New Year, na silang tatlo lang kasama si Sienna. Maraming mga bagay na nangyari ng 2020. Kung ang pagtingin natin ay magiging negatibo, perspective, pinag-uusapan natin, no? Sasabihin siguro natin, isang mahirap na panahon ng 2020. Pero kung perspective natin ay positibo, ang sasabihin natin, pinagpalang taon, ang taon ng 2020. Sa kadahilanan, nakapagpahinga ang mundo. Sa kadahilanan na maging tayo nakapagpahinga man din, hindi araw-araw na napasok na lang. May mga panahon din tayo na nagkaroon tayo ng panahon para sa ating sarili, para sa ating pamilya. Yun nga lang, extended. Perspektibo natin, kung titignan nyo lang maigi, ha? Huwag tayong pa-apekto sa negatibo lang. Makikita natin na sa loob ng mga panahong yun, oo, mahirap nga, subalit may kinain pa rin naman tayo. At uulitin ko, mga kapatid, uulitin ko po ito. Kung may kapatiran tayo na naghirap, dalawa lang may kasalanan niyan, siya o ako. Ang una-una, kasalanan niya kasi hindi niya sinasabi na wala siyang makain. Pangalawa, kasalanan ko kasi hindi ko nakikita na walang makain ng kapatid na to.
That is God's providence. In all those 8 months, God has provided us food in our table. God has provided us health. Marami sa mga kakilala natin ang namaana. Marami sa mga kakilala natin ang wala na. May isa nga na sinasabi, nagpa-check up lang siya, umuwi, abo na. Nung balikan ng mga kamag-anak, pag-uwi, abo na. So napakahirap. Mayroon kami doon sa house ko nung kahapon ko lang ba o nung isang araw ko lang nalaman. Ang dati-rating kabiruan ko, tawag namin sa kanya si Bakulaw. Kabiruan ko yan tuwing umaga, habang naghahanda ako, dadaan yan maglalakad. Balitaan ko, abo na rin pala nung pasagsagan ng COVID. Tapos hindi kami na-lockdown. Taong 2020, kung inyong mamarapatin, nakita natin ang protection ng Diyos sa atin. Oh, Serene, ano pakiramdam mo, Dad, noong nag-positive si Rene? Wala po. Manaray lang na nagdasal lang. Kaso, Di ba? Ang bait ng Panginoon sa atin. So kung titingnan natin on a positive perspective, God's presence in the lives of His people should not be pabayaan mo lang, na parang wala na. Hindi po. Ang taong 2020, nakita natin ang presensya ng Panginoong Diyos sa bawat isa. Kaya nga sabi ko, napapanahon siguro rin yung Salmo, Kabanatang 23, Talatang 4, yung sentrong-sentro ng awit 23, The Lord is my shepherd. Doon sa gitnang-gitna niya, yung sinasabing, You are with me. I will fear no evil. Your rod and your staff, they comfort me. Taong 2020, naranasan natin na ang Panginoong Diyos, more than ever, nakita natin, naranasan natin, nakasama nga natin siya, at tayo ngayon ay masasabi o mapapabilang sa mga nagsasabing, naranasan ko, so may karanasan na ako patungkol sa survival, may karanasan na ako paano mag-survive sa kabila ng pandemya. Dumating man ang susunod na pandemya, marunong na tayo magsabing, hindi na ako pwedeng bibulatin ng mga bagay-bagay na ganito sapagkat may pinagdaanan ako taong 2020, naranasan ko na mag-aral ang mga anak ko sa loob lang ng aking bahay, na magkaroon ng trabaho sa loob lang ng aking tahanan. Everything but, if you will look at it positively, it was a faith-building experience, and we see, nakita natin that we were never forsaken, we were never forgotten. God indeed took care of us. 2020. Ano ikakatakot ko sa 2021? Kung ang taong 2020 ang tingin nila ay napakahirap na taon, wala nang patutunguhan. May hihirap pa ba? At kung sa atin blessing ng 2020, ano lang 2021? Mga kapatid, tuloy, baka mag-LSS ito Tuloy baka ang iniisip natin, bring it on, sige, dali ko ba? O ano pa ba? Kumakanta tayo, no? At malamang, alam nyo ang mga lirikong ito, binalikan ko lang kanina. Samahan niyo ako, tingnan niyo ang mahigang lirik nito. Sabi niya, tingnan mo yung palad, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Ang dami mong problema, nakuha mo pang ngumiti. Astig. Sinisid ko ang dagat, nilibot ko ang mundo, nasa puso ko pala ang hinahanap kong kulo. Ilang beses na akong munti kang mamatay. Alam ko ang sekreto, kaya nalipat buhay. Astig talaga, no?
Sabi nila, Pinoy ako, buo aking loob, may agimat ang dugo ko. Sabi nila, may anting-anting ako. Pero di nila alam, Diyos ang dahilan. Nakakatuwa. Nakakatawang awitin to. Alam niya ang sinasabi ng Psalm 23. Alam niya ang sinasabi na hindi anting-anting, hindi agimat, kundi Diyos ang dahilan. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, He is living the promise. Paulit-ulit ko lagi sinasabi sa inyo, mga kapatid, magkaminsan mas magaling tayong mga singers, mas magaling tayong kumanta kaysa sa mga theologians. Mas magaling tayong kumanta kaysa sa pagkakaintindi natin sa pangako ng Panginoon sa atin. We are better singers than being theologians. Kaya niyang ibigay ang kredito kung kanino angkop o kanino nababagay. Hindi nila alam, Diyos ang dahilan ko. Hindi dahil may agimat ang dugo ko, hindi dahil may anting-anting ako, hindi dahil sa kung ano pa mang bagay, kundi may agimat ang dugo ko. At sapat yan para sa akin, hindi sana ipangangalandakan kung Pinoy ako, kundi Kristiyano ako, may agimat ang dugo ko sapagkat napabalot ako ng dugo ni Kristo. Can I get amen for that? Napakatagal na panahon ang nag-uusapan natin yan. Napakahabang panahon. Yung ating tunay na katayuan sa harapan ng Diyos is that kinanta natin before the throne of God. And we stand holy, blameless, righteous. May agimat ang dugo. Hindi agimat. Nababalot ng dugo ni Kristo si Ron. Nababalot ng dugo ni Kristo ang bawat Kristiyano. Kaya napapanahon, kung makikita natin ang awit kabanatang 124, kung uumpisan mo siya, versikulo 1 hanggang 5, and then from 6 hanggang 8, dito mag-end. Dalawang bahagi ang awit na ito. At kung makikita natin maigi, kung ating hihimay-himayin, ganito po ang pagkakalagay. Kung wala ang Panginoon sa ating piling, di sinsanay nalulunila tayo ng buhay sa loob ng lumiliyab na mabot. Sino man ang mga taong galit sa atin, kagaya ng Israel. Ang Israel na napapaligiran ng malalaki mga bansa sa paligid niya. Kung gusto yung marapatin po ninyo, 1969 war, the 6 days war of Israel. Talagang kinubkob sila. Pero ipinakita nila kung paano sila lumaban, paano sila nagtagumpay, paano na tinalo ang mga karatig bansa nila na gustong kubkubin silang maigi. Yan ang isa sa mga bagay na. Kagaya din natin, sa dinami-dami ng problema pinagdaanan natin ng 2020, yet nandito pat nakatayong buhay. Nakakayanin pa nga natin ngumiti. Astig, tayo Kristiyano. Kung wala ang Panginoon sa ating piling, di sana'y nalulunila tayo ng buhay. Pangalawa, lalo na siguro ito, magiging makapuluhan ito sa mga nasa Marikina, nasa Cagayan Valley, nasa Bicol, di sana inanod tayo ng bahat na tamunan ng daluyong. Inaabot din natin ito kay Ulysses Rolly. Si Rolly, mabilisan na si Rolly, Si Ulysses ang nagbigay sa atin ng talagang bahat. Di sana inanod tayo ng bahat na tapunan ng daluyong. Di sana tinangay tayo ng marahas na agos. Yan ang dinito ba't nakatayong buhay. Pinagpala tayo. Kaya kung titignan nyo maigi, ang awit 124, ang kanyang sasabihin kaagad-agad, ang reply o ang kasagutan, yung second na part from verse 6 pababa, sabi niya, purihin ang Panginoon. Praise God for all this. Kaya marapat, ang taong 2021 ay taon ng pagpupuri. Siguro maglagay tayo ng I Survive 2020.
Mag-BBS man tayo, I survive 2021. Survive. Ngayon pa lang iniisip ko, mag-BBS tayo, Ivan. Mag-BBS man tayo, Jean. Siguro, ang ilagay natin na theme ng BBS natin, survival. Or, well, I survived 2020. Yan, siguro, kailangan natin isama sa ating Vacation Bible School kung mamarapatin ng Panginoong Diyos na magkakaroon tayo ng Vacation Bible School. Or, ang unang-unang gagawin natin na fellowship kasama ng mga bata na hindi natuloy na mga pagtitipon, ano? Ang unang burger party natin siguro, survival. Sila magluto ng lahat mula doon sa paggawa siguro ng pati. Pwede siguro gawin natin yun. Ang kanyang reply really is, purihin ang Panginoon. Bakit? Hindi niya pinabayaang lurayin tayo ng mga ngipin nila. Kung sino man nag-isip sa atin ng masama, hindi pinahintulutan ng Diyos. Hindi pinahintulutan ng Diyos ang hindi mo nakikitang kaaway, ang COVID. Hindi pinahintulutan ng Diyos. Hindi din tayo pinayagan ng Diyos na tangayin ng baha. Oo, tingnan niyo maigi. Tayo tulad ng ibon na nakatakas sa bitag ng mga ngaso. Napunit ang lambat, kaya tayo nakatakas. Sa anumang paraan talaga, kahit na anong isipin mo, hindi basta-basta napupunit ang lambat ng isang mga ngaso. Not unless it is providential care. Ang ibig niya lang sabihin talaga, it is because of God. Kung wala ang Diyos, hindi tayo magsusurvive. Kaya, dapat naranasan natin presensya niya, provision niya, pag-aarugan niya, then, experiensyado na tayo, kaya may karanasan na tayo sasabihin, ito, ang kanyang conclusion is this, nasa pangalan ng Panginoon ng ating saklolo, siya ang gumawa ng langit at lupa. Awit 124, prelude niya, or, ang nauna dito yung awit 121, nakakatuwa. Dahil sa sinabi niyang, kung walang Panginoon sa ating piling, sinagot niya sa verse 8, na nasa Panginoon ang ating saklolo, siya ang gumawa ng langit at lupa. On which, kung titignan niyo maigi, from Psalm 121, verses 1 and 2, sinasabi niyang, I lift up my eyes to the hills, from where does my help come from? At ang sagot niya is, my help comes from the Lord, who made heaven and earth. Yung verse 8, nasa pangalan ng Panginoon ng ating saklolo, who made heaven and earth. Mga kapatid, better equipped po tayo para sa taong 2021. Naranasan na natin ang presensya ng Diyos, pag-aaruga ng Diyos at pamumuno ng Diyos sa ating buhay noong 2020. Kaya ngayon, ang gawin na lang natin para sa 2021, magpakatuto tayo kung sino tayo. Dahil tayo ay living proofs of God's promises. I will never leave you. I will never forsake you. Buhay na patutuo ang bawat Kristiyanong nandito. Ang bawat Kristiyano saan man naruroon, buhay na patutuo na ang Diyos kailanman hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Magbago man ang panahon, magbago man ang virus, mag-mutate man si COVID, maging COVID-20, wala pa rin po. Tayo'y nakatayo dahil ang Diyos ang dahilan natin. Muli, isang mapagpalang bagong taon. Hindi ko sinasabing masaganang bagong taon, kundi isang mapagpalang bagong taon para sa ating lahat.